Eto meron pong sinasabi dito sila na kumpirmado daw po, no? Meron, kumbaga, meron silang isang matibay na source na makapagsasabi na talagang nag-apply ng asylum si dating Pangulong Duterte sa China. Sabi kasi nung mga DDS, mga kababayan, sa pangungunan nila Roque, hindi nag-apply ng asylum yun, no? Itatanggi talaga nila yan. O eto po yung balita, pakinggan nyo mga bossing. Magagalit na naman yung mga DDS dito. Bakit? Sasabihin nila, naku, mainstream media, bias yung mga yan. Di ba? O, pakinggan ho natin. Gusto sa Pilipinas. Ayan, pakinggan ho natin mga bossing. Bago pa maaresto sa Pilipinas at iharap sa International Criminal Court, sinubukan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply ng asylum sa China pero tinanggihan siya. Ayon po yan sa isang mapagkakatiwalaang source. Oo, talagang tinanggihan ho. Siguro tama yung sinasabi ni Atty. Larry Gadon. Meron ka ng ICC. Meron ka ng kakaharapin doon. May warrant of arrest ka na. Wag na, tsupi na, uwi na. Ganun ho siguro ang sinabi, mga kababayan. Di ho ba? Naku lalagay mo pa kami sa alanganin. No? Mga produkto namin talagang kumbaga ang nakakapalitan namin at nakakadil namin sa mga produkto namin ng ICC o yung EU Hindi namin pwedeng isapalaran dahil lang tatanggapin ka namin. Pero nung una ho, mga kababayan, ang nasabi nga din ni Atty. Larry Gadon, meron daw pong mansyon na merong 10 pinto na naghahantay kay dating Pangulong Duterte do sa sa China. Ako din ho, naisip ko din ho yun. Bakit? Naku, Hong Kong. May isang tulay yan na pagkahaba-haba. Tapos ang dulo ng tulay na yon China ho, mga kababayan. So naisip ko, baka sakali dun na didiretso ang dating Pangulong Duterte. Kaso mukhang tinabla ho nung best friend niya. No? Kaya yung laging sinasabi ng mga DDS na wala, tinraidor mo kami, Marcos. Wala naman pong ganun. Di ba? Kadalasan pong napagsasabihan ng traidor, yung kaibigan, yung mga matatalik na kaibigan. Simula po nang nagdeklara kayo na sumigaw-sigaw kayo ng mga bangag-bangag kayo dating kay Pangulong Bongbong Marcos, pagdedeklara nyo na po yun na hindi kayo kakampi. Ano ang sinasabi nyo? Tinraidor kayo. Dapat nga kayo yung sabihan na tinraidor nyo si Pangulong Bongbong Marcos. Ang ayos-ayos ng Uniteam, di ba ho, mga kababayan? Ang ayos-ayos ng Uniteam. Tapos ang dating Pangulo, bira ng bira, banat ng banat kay PBBM. Tapos pagdating pala ng ICC, hihingi, gusto, tulungan sila. Pagdating ng ICC, ano yun? No? Kinalaban nyo ng kinalaban, tas umaasa kayo na bibigyan kayo ng tulong. Wala hong ganun, mga kababayan, yung sasabihin mo, tinrider ako nung kalaban ko. Walang ganun. No? Meron, tinrider ako ng kakampi ko. Mukhang napaasa ang dating Pangulong Duterte ni Xi Jinping na papapasukin siya sa China, tapos hindi naman pala. Diba, sabi ni Ma'am Delia Rosario, Boss Mark, MRT po, pwede na Hong Kong to China. Pwede pa pala yan. Sabi ni Kathleen, anuhin mo ang mansyon kung di naman natatahimik ang kalooban mo. Baliwala din. Correct. Di ba? Tsaka wala ka sa bansang sinilangan mo o sa Pilipinas. Aanhin mo yung napakarami, bilyon-bilyon na salapi. Ang ending mo naman ganyan. Di ba? Tuloy natin. Ang kwento niya kaugnay ng pag-corner sa dating Pangulo sa NAIA sa pagtutok kay Maki Pulido. Noong Enero pa lang, pinaghahandaan na raw ang plano para sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Enero pa lang. No? So talagang tumutugma nga naman yung sinasabi ni dating Senador Trillanes. Any moment, no, buwan na lang ang itatagal at uumpisa na yung pag-aresto at lalabas na yung warrant of arrest. 'Di ba? Ni dating Pangulong Duterte. Sabi ni Full Torque,
Yung mga ganyang tao, di na tinatablan ng konsensya, boss. Ayon ito sa mapagkakatiwalaang source na nakaalam tungkol sa tinaguriang Oplan Tugis ng PNP. Oo, yun pala ang tinawag o yun pala yung pangalan. No? Ito yung proyekto para kay dating Pangulong Duterte. Oplan Tugis, mga bossing. O, di ba? Oplan Tugis. O, tuloy ko ha? Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Ang utos umano ni PNP Chief Romel Marbil kay CIDG Chief Nicolas Torre, aarestuhin si Duterte sa oras na lumabas ang warrant of arrest mula sa ICC. O, Noong March 7, lumipad pa Hong Kong si Duterte para dumalo sa isang event kasama ang mga OFW. ayun. Yun yung Hong Kong ho, mga kababayan. Yun yung pagpunta ni dating Pangulong Duterte doon. Di ba? Hindi kaya may nagkanulo talaga kay dating Pangulong Duterte para pumunta diyan sa Hong Kong? Ano po? Ano sa tingin ninyo? No? Kasi ang nakikita ko si Tobat, si Bato de la Rosa, mga kababayan, alam niya na merong warrant. Pero ang ginawa niya, sabi niya, hindi na muna ho ako didiretso dyan at may aasikasuhin ako dito. No? Tapos after nun, wala na. Hindi na hindi na mahagilap o hindi na makontak yung cellphone ni Tobats, mga bossing. Sa araw din ito, inilabas ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang arrest warrant para sa kanya. Sa puntong ito, may close coordination na ang PNP-CIDG sa Interpol o International Police Criminal Organization. Oplan Tugis ang tawag nila. Ano? Gusto raw sana ng PNP-CIDG na sa Hong Kong na arestuhin si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pero ayaw daw makipag-cooperate ng Hong Kong Police sa Interpol. Kaya umabot pa ng Pilipinas. Pero mga kababayan, doon po sa kwarto o kung saan tumutuloy sila dating Pangulong Duterte, meron nga po dong sinabi na merong mga special force ng Hong Kong, no? Na nakapalibot sa kanila, nakakordon sa kanila para siguraduhin na sasakay ng eroplano ang dating Pangulo. Paktuloy natin. Hindi miyembro o state party ang China sa Rome Statute. Para mamonitor ang galaw ni Duterte habang nasa Hong Kong, binuntutan siya ng 4 na CIDG agents hanggang noong March 11 nang lumipad pa uwi ang dating Pangulo. Ayon pa sa ating source, 6 na Hong Kong police din ang nagbantay kay Duterte para tiyaking sumakay siya sa kanyang flight. Yun nga yung sinasabi natin, mga kababayan. Sinigurado na hindi kung saan-saan pupunta, no?